Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na ibinigay sa atin para sa ating pagbubulay po. Narito po tayong muli sa ating Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic sa umagang to ay may pamagat na talinghaga tungkol sa lebadura. Samahan niyo po akong basahin natin ang ating pagbabatayang talata sa Biblia. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Patnubayan nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mahilig po ba kayo sa tinapay? Mahilig din ba kayong mag-bake? Noong panahon po ng pandemic, dahil hindi makalabas ang mga tao, nauso po yung mga plantita at plantito, mahilig silang magtanim na halaman. And then, ang iba pa naman ay nahilig mag-bake at nag-o-online selling. Masyadong mabili ang mga baking products that time and until now. Sa panahon ngayon,
May harina na may halo ng pampaalsa, self-raising flour. Naroon na sa loob ng harina ang lebadura or yeast. Ngunit nung araw, wala silang ganon. At kahit nasa panahon ngayon na may self-raising flour na, mas gusto ng maraming tao ang gumamit ng lebadura para mas maganda ang resulta. At kaya, ang nangyayari ay inihahalo nilang mabuti ang lebadura sa harina upang mapaalsa ito. Tapos, ilalagay ito sa medyo mainit na lugar, hindi masyadong mainit at hindi din masyadong malamig. Anong nangyari? Ito'y napupuno ng hangin. Lumalakit, lumulobo ito at nagiging maganda't malambot. Tapos, mabibiyak sa tuktok, samantalang malambot sa loob. Tapos na, meron na po kayong isang loaf ng napaalsang tinapay. Sa pamamagitan ng kaunting pampaalsa, naapektuhan ang buong masa ng harina. Sa parabola tungkol sa buto ng mustasa ay external ang manifestations ng paglago. Dito sa parabola tungkol sa pampaalsa ay internal ang manifestations ng paglago. Kapag tayo pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, karaniwan ay hindi naman dramatic ang pagbabago. Kadalasan ito ay tahimik at unti-unti. Maraming ganito ang dinadaanang proseso ng pagbabagong buhay. Maaring may dramatic at biglaan ng pagbabago tulad ng nangyari sa buhay ni Pablo. Pero sa karamihan ay hindi. Ang mahalaga ay may pagbabagong nagaganap sa buhay ng isang nakakakilala at tumanggap kay Jesus. Kung minsan ang mga tagapaglingkod sa kaharian ng Diyos ay maaaring mainip at mawalan ng pag-asa, sapagkat tila walang nangyayari sa kanilang pagpapagod, huwag kayong panghinaan ng loob sa inyong mga pagpapagal. Sa halip ay magpatuloy kayo sapagkat kasama ninyo ang Panginoon sa inyong mga ginagawa. Maaari pang hindi ninyo makita ang bunga ng lahat ng inyong ginagawa sa buhay ninyo dito sa lupa, subalit tiyak ang pag-ani sa takdang panahon. Tandaan ang epekto ng ebanghelyo o magandang balita sa tao ay katulad ng epekto ng pampaalsa sa buong masa ng harina. Tila walang nangyayari, ngunit tahimik pa lang nagaganap ang pagbabago sa loob. Wika ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat walang salang matutupad nito ang kanyang layunin, bagamat kung minsan ay tila nagtatagal. Panginoon, bigyan mo kami ng katiyagaang ipagpatuloy ang gawain, gaano man kabagal ang nakikita naming pagbabago, sapagkat tiyak ang pag-ani sa iyong itinakdang panahon. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa umagang to upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin na ingatan niyo po kami sa maghapon na lalakaran at gabayan ninyo po ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho at mga bata na magsisipag-aral. Dalangin rin po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Hilipuin niyo po ang kanilang mga sakit at bigyan ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa umagang to. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli nating pagbubulay, humayo at maglingkod. Thank you. God bless.
po.